Hindi lahat nadadaan sa pera. Mukhang wala nga raw patutunguhan ang tila bribery na mangyayari sa Iglesia ni Cristo nang kumalat ang balitang tila susuhulan raw ito ng First Lady na si Liza Araneta para lamang tila hindi matuloy ang inuorganisang malaking people power laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Matatandaang kumalat ang balitang tila wala raw mangyayaring INC rally dahil ang napag-usapan raw sa fellowship ay babayaran o di umani susuhulan ng First Lady ang buong iglesia para hindi maipakita ang kanilang pagpanig na huwag i-impeach si VP Sara. Ngunit hindi dito pumayag ang ilang mga miyembro ng INC at pinabulaanan na tila nasusuhulan ang kanilang religious group. Kanilang pinatunayan na hindi nadadaan sa pera ang kanilang pagsuporta sa kaunlaran at kapayapaan na para sa maraming Pilipino. Dahil dito, nag-viral sa social media ang comment post ng isang tiwalag na INC member na kahit hindi na raw ito kaanib ng iglesia, mapapatunayan niyang hindi nadadaan sa pera o suhol ang Iglesia ni Cristo nang dahil lamang raw sa tila pananakot ng ilang makapangyarihang politiko. Ayon sa kanyang naging public posts, in all honesty, kahit tiwalag na ako sa INC, I can say na malabong masuhulan ni Liza Marcos ang iglesia o ang kay Eduardo Manalo. Malabo pa yan sa pagputi ng uwak. Bukod sa maraming magagalit na miyembro ng INC kung masusuhulan man ang mga executives ng iglesia, wala sa bokabularyo yan ng mga tagapamunong pangkalahatan. For more than a century hanggang sa pagpapalit ng liderato ng INC, wala akong maalalang dahil lamang sa political instability ng bansa magpapasuhol ang INC sa kahit na sinong political power. Mayaman ng iglesia, hindi nila sisirain ang higit sa 100 taong tinatag nila bilang relihiyong may layunin para sa kapayapaan ng dahil lang sa pera. Behind the cameras, maraming politiko ang kasapi ng INC. Alam din nila na hindi magandang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. May mga nagtitimbre dyan na talagang palubog ang bansa. Tingin nyo magpapasuhol sila dyan? Knowing na alam din nila na may mga adik sa gobyerno at talamak ang korupsyon. Galing na mismo kay Anthony Taberna yan, a vocal supporter of this government who is a member of INC. And please don't forget Congressman Rodante Marcoleta. Hindi siya pro-Duterte, siya ay pro-Filipino at isa siya sa ilang kongresista na nagdidepensa sa opisina ni VP Sara nang dahil sa pambabastos ng adik na gobyernong ito. Hindi sasayangin ng iglesia ang pangalan nila at ang mga taong kasapi nila na nagsiwalat na talagang mali ang ipa-impeach si VP Sara. Liza Araneta Marcos cannot afford them. They know the truth and their truth is not for sale. Walang presyo ang tunay na pagmamahal sa kapwa Pilipino. Unquote. Panoorin ang full video kung saan isiniwala ng well-known political blogger na si Maharlika ang tila panunubok raw ni First Lady Liza Araneta na suhulan ang INC matapos ang kanilang naging babala na kakasa sila sa malawakang rally para suportahan ang naging panawagan ni President Marcos na hindi dapat ipa-impeach si VP Sara. Tandaan daw ni Liza Araneta, hindi lahat nasusuhulan ng pera. Ilan pa sa mga parte o kasapi ng gobyerno sukang-suka na raw sa kaadikan ng mga politiko. Ilan sa kanila tila maglalaglagan na. Narito panoorin ang full video. Pero the target, the intention nga ay babuyin ang mga Duterte. Ganito ka-demonyo si Liza Tanas. Kaya mga taga-INC, mga palangga na Iglesia ni Cristo, ayon sa ating source, nandoon sa loob. Wala daw, hindi nyo daw kaya. Okay? Wala kasi alam niyo kung bakit. Actually, nakausap ko pa yan kagabi. Okay? Usap ko pa yan kagabi. Maliban sa text niya. Antok na antok nga ako. Ang sabi, galit na galit si Liza sa INC kasi noong pumunta sila ni Bangag, birthday, di ba? Birthday ni Ka Eduardo ba yun? Yung may okasyon doon, ano nangyari doon? Hindi naman sila imbitado. Kasi prior to that, si Inday, di ba, may pagbati kaya sa pamunuan ng INC. Tapos sila biglang mag-show up. Tapos nag-release sila ng parang holiday during the anniversary ng INC. But yung holiday na yon next year pa. Di ba? I-comment nyo nga dyan palaga. Next year pa yun. Hindi ngayong araw na to during that day, hindi during that day, the next day or the next week na mag-ano ng holiday. Next year pa. Nataranta. Kaya ang sabi ng aking puting as, galit na galit si Liza Marcos sa Iglesia ni Cristo.
Dahil nga hindi naman sila naimbitahan doon. Nag-show up lang sila nung birthday ni ano tawag dito? Nung birthday celebrant. Di ba, mga palangga? So, balikan nyo yung issue na yon. Yun ang sabi sa akin. Sa dami ng issue, kaya galit-agad si Lisa, gagawin daw niya lahat kasi alam niya na ang pamunuan ng INC, mga kababayan, ay na kay Inday Sara at sa mga Duterte. Kaya ang gagawin nila ngayon ay sirain o maghanap ng way kung sino ang pwedeng bayaran sa INC daw. Ayan, mga kapwa ko, mga kapatid, lalo na yung opisyal na nakausap ko. Alam mo naman, palangga, kung gaano ka-demonyo si Lisa. Nag-usap tayo. Ngayon, ina-underestimate kayo. Ang sabi sa inyo ay what? Diba? Wala naman kayo, hindi nyo kaya si Lisa Tanas at ang gobyerno niyang what? Pabagsakin o pag mag-rally kayo dahil kaya ni Lisa bayaran ang lahat gamit ang pondo ng bayan. Ko, lalabas na sila. Kasi kinukulit ko siya eh. Sabi ko sa kanya, sabi ko palangga, hindi ka ba nakikita yung ginagawa ng gobyerno? Sabi niya sa akin, lalabas na sila. Sabi ko, kailan pa lalabas? Pag ubos na ka ba ng bayan? Ang sabi niya sa akin, magmi-meeting kami. Meron siya sinabi sa akin date dati, sabi niya, magmi-meeting kami ng ganitong araw. Sasabihin ko sa iyo kung lalabas ba ang INC or what. Pero alam na rin ng pamunuan ng INC ang mga kaganapan. So anyway, that is, sabi natin first quarter yun. And I know, palangga, you're watching me. And I thank you. Thank you so much. At ngayon ay nagsalita na kayo, mga kababayan. Sukang-suka na ang INC last year pa lang. Hindi ko lang alam, yung kapwa kong Katoliko, mga kaparian, nag-i-enjoy sila sa patayan, nag-i-enjoy sila sa baha, sa kawatan, sa pangaharas, panggigipit, di ba? Yun ang ini-enjoy ng ating mga kaparian. Hindi man lahat, hindi ba naman nagsasalita na, pero talagang nakakabagot, okay? Nakakabagot talaga yung mga ginagawa ng mga ito dahil alam nyo naman, ang ginagawa dito kay Inday Sara ay talagang panggigipit. Kasi ang impeachment na ginagawa nila na walang basihan, kundi dahil yung putang inang confidential man na si Marcos Jr. naman ang approve na siya dapat siya dapat kung talagang may impeachable offense kasama siya. Pero the target, the intention niya ay babuyin ang mga Duterte. Ganito ka-demonyo si Lisa Tanas. Kaya mga taga-INC, mga palangga na Iglesia ni Cristo, ayon sa ating source na doon sa loob, wala daw, hindi nyo daw kaya. Okay? Wala kasi alam nyo kung bakit. Actually, nakausap ko pa yan kagabi. Okay? Usap ko pa yan kagabi. Maliban sa text niya. Antok na ako. Ang sabi, galit na galit si Lisa sa INC kasi noong pumunta sila ni Bangag, birthday ni Eduardo ba yun? Yung may okasyon doon, ano nangyari doon? Hindi naman sila imbitado. Kasi prior to that, Sinday, di ba, may pagbati kaya sa pamunuan ng INC. Tapos sila biglang mag-show up. Tapos nag-release sila ng parang holiday during the anniversary ng INC. But yung holiday na yon next year pa. Di ba? I-comment nyo nga dyan talaga. Next year pa yun. Hindi ngayong araw na to o during that day, hindi during that day, the next day or the next week na ng holiday. Next year pa. Nataranta. Kaya ang sabi ng aking puting as, galit na galit si Lisa Marcos sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga hindi naman sila naimbitahan doon. Nag-show up lang sila nung birthday ni nung birthday celebrant. Diba, mga palangga? So, balikan na yung issue na yon. Yun ang sabi sa akin. Sa dami ng issue, kaya galit-agad si Lisa, gagawin daw niya lahat kasi alam niya na ang pamunuan ng INC, mga kababayan, ay na kay Inday Sara at sa mga Duterte. Kaya ang gagawin nila ngayon ay sirain o maghanap ng way kung sino ang pwedeng bayaran sa INC daw. Ayan, mga kapwa ko, mga kapatid, lalo na yung opisyal na nakausap ko. Alam mo naman, palangga, kung gaano ka-demonyo si Lisa. Nag-usap tayo. Ngayon, ina-underestimate kayo. Ang sabi sa inyo ay what? Diba? Wala naman kayo, hindi nyo kaya si Lisa Tanas at ang gobyerno niyang what? Pabagsakin o pag mag-rally kayo dahil kaya ni Lisa bayaran ang lahat gamit ang pondo ng bayan. Kaya ganito na lang, mga kababayan, na talagang sinusulong nila itong impeachment na ito sa gawa-gawang mga kadyutan, gawa-gawang mga what? Mga pagbabato kay Inday. Yung mga sinasabing, ano bang higher crime ang ginawa ni Inday? Anong betrayal of public trust? Sino ang nag-betray sa taong bayan? Itong hayop na Bangag Jr. Dahil hindi siya ang presidente. Madam President nga ang tawag kay Lisa Tanas doon sa kanilang fellowship. Di ba?
Si Marcos Jr. ang nag-betray sa taong bayan sa lahat ng kasalanan niya, sa lahat ng pag-a-addict niya, yung pagiging addict pa lang ni Marcos Jr. sa pulburon, pag-kidnap, pang-orgy, lahat na ng kasamaan, pagkonsinti o pagkonsinti, paging pinuno ng mafia, yan ay lahat, pasok lahat dyan ang korupsyon, pasok lahat ng high crime, lahat ng betrayal nandoon sa kung maghahanap ka ng ground of impeachment, nandoon lahat sa ginagawa ni Marcos Jr. Kasi gusto nilang burahin ang mga Duterte sa political spectrum, political arena, mga kababayan. Kaya naman, pinapatay na nila, hindi lang ang demokrasya, kundi literal na ginuburbur kayo. Okay. Allegedly. Okay, may nag-message sa atin. Okay, isang tao pa lang ang nag-message sa atin. Ito, mga kababayan, ha? Malibasahan ko pa. Ito. Alright, here we go. Ayan. Ano ang sabi? Oh, ano ang sabi sa akin? Ito, Miss Marlica, napaka-ingay na chika. Ang source dito ay kabit ni Anton. Kaya nga sabi ko sa kanya, ha? Sabi ko na ganon, sabi ko nga sa kanya, ha, kabit ni Anton? Sino dun sa kabit ni Anton? Sabi ko, sabi niya marami sila. Okay, ito ang pasabog. Okay, Lisa Araneta Marcos aka kidnapper had an affair with some police or PSG, military or military whoever. And that man has since been killed. Recent lang yan. Recent lang daw yan. Sabi ng Kirida. Anton source. Gusto niyo makita ang message? Okay, pakita ko. Yeah, wait a minute. Ay, hindi na pala. Sandali lang. Hindi, para makita niyo. Musta ka ng konti dyan at ako yung rarampa. Sandali lang. Papakita ko lang sa inyo, ha? Alright. Papakita ko sa inyo, ha? Para akala niyo baka sabi niyo, katang isip ko lang to. Papakita ko yung message. Sakpan lang natin yung mayari. Ayan, o. Recent lang daw. Alright? Okay. Kabit. Source is kabit. Okay. Nakita niyo ba yan? Lam had an affair, PSG or military. Natin papakita man has, ayan. Man has been killed. Ito, 2:55 AM niya. Ay, kahapon niya to. Kahapon niya may message. Ayan, 2:55. Ayan, ang oras. Ang oras, ayan, may message sa akin. Nakita niya? Has been killed. Sino ito? Allegedly, kaya dapat ito imbestigahan. Mga kababayan, sa dami ng dumadating sa atin na information. Ulitin ko, ayon ito sa kabit daw ni Anton. Allegedly, mayroong, di ba, ewan ko kung sino to, dahil binalita ko sa inyo, nakipagtsuktsakan na nag-orgy si Lisa Tanas, yun yung dati pa na PSG na nagurgur din, o nagurgur o ginurgur nila. Remember, nang sabi na, dahil binulyawan ni Lisa Tanas, nahuli sila nagtsuktsakan. And now, bagong-bago, Lam had an affair with some police of PSG or military, okay, whoever. And that man has since been killed. Sabi niya, recent lang daw yan, sabi ni Kirida ni Anton. Yung mga ganitong klaseng mga impormasyon coming from our source. At usap-usapan, kayong mga PSG, kayong mga military ng iba sa inyo, umalis na, di ba? Nag-message kayo sa akin. Anong sabi niyo? I-booking na natin. Ang ating mga puting ahas ng iba ay PSG. Para naman tumabang kayo at magkaroon tayo ng boss. Di ba inuutusan kayo ni Lisa Tanas? Magkolekta kayo ng pera? Kumukolekta kayo sa agriculture, kumukolekta kayo kay Altenco, kumukolekta kayo kay sa Okada. Sino itong bagong pinatay? Mga kababayan, according to our source, may pinapatay na naman si Lisa Tanas. Di ba yung sa Aguinaldo may pinatay din doon? Tahimik na lang ba kayo? I'm so happy. Again, INC is speaking up. Sino itong pinatay na ito? Ano ba ang kinalaman namin dyan? Ano ba dapat yung partisipasyon ng Pilipino? This is coming from our source. Na allegedly, kasi wala naman tayo dun sa pinangyarihan, ay may katsuktsakan si Lisa, o may katsuktsakan. Okay, affair. Ano ba sa Tagalog yan? Nag-hayay lang, nagpag-cute lang na ganyan? Okay. PSG, sino na naman ang pinapatay dyan? Sino ang pinatay ninyo? Sino ang ginurgur nyo? Mga palangga, yan ang gusto nilang pagtakpan. Kasi kung totoong may pagmamahal, well, wala talagang pagmamahal yung mga hayop na yan. Right? Kagabi, ito sa dami, you know what? Sa dami ng informasyon na nakakaragisan, I have live also dito, busy din ako. Kaya nga nung tumawag sa akin, sa totoo lang, yung ating pumunta doon sa fellowship, nagkukwento, napapapikit na talaga ako. Sabi ko, palangga, bukas na lang tayo mag-usap kasi hindi ko na ma-absorb. Kaya nga, naalala ko, may text messages. Okay? Eto, ipakita ko rin yung text messages kasi para makita ninyo na hindi na tayo dito. Okay? Ito yung part lang na ito. Dali
Pala nandito yung tungkol sa message niya. Yung part lang, hindi ko papakita sa inyo lahat. Okay? Sinabi ni Congress, ito lang. Ayan yung bawal. Alright? Para naman, takpan natin yung ating source. I-edit ko lang, baka makita yung kanyang pangalan at magorgor. Okay? Here we go. Ayan o, 12:45 a.m. Sinabi ni Kung muna. Ito, 12:45 a.m. Magkasunod lang sila. Oh my God. Okay, ito. Ayan, mga palangga. Nakita niyo mga message. Ayan. Yan, okay. Alright. Nakita niyo mga message. Ayan yung mga message, oh. Anyway, just to prove up, to show you proof na hindi tayo gumagawa nagkakatang isip dito. So, yan, during the fellowship, ang tawag kay Lisa Tonas, Madam President, now, ang pinag-uusapan doon ay target Marika, target Inday Sara, and minamaliit kayo mga INC.